Bali, ito mga karos, good morning. Yan, good morning, kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel, yung araw po ng Lunes. Yan, bali, July 28 ngayon. Ito yung araw ng birthday ni Mrs. Bali, binati ko na siya sa vlog kahapon dahil pag napanood yung video, ito yung birthday niya. Bali, happy birthday nga pala sa Mrs. ko na si Joy. Yan, God bless, more birthdays to come. Sana maging maayos ang lahat. Sana lagi tayong healthy. Yan ang pinaka-importante. Tapos mga karos, project update tayo sa mga ongoing project natin ngayon. Hindi pa rin po maganda yung kondisyon ng panahon. Humihiling kami na isang linggo sana ay umaraw na, kasi may mga minor issue tayo or may mga back job tayo dun sa ibang previous na unit na ginawa natin. So hindi naman to mawawala, pero ang importante binabalikan natin. Dito kasi natitest sa Bagyo yung mga bahay na ginagawa natin. Tapos mga karos, nagpapasalamat nga po pala ako sa lahat ng inyong mga comment tungkol dito sa bago nating utility van na Suzuki Carry. Ang dami po natin nakukuhang idea na pangalan, pero tinanong ko si Mrs. kung ano ba talagang maganda ipangalan dito, kasi common na yung merong part ng Suzuki or nung Carry or nung UB. So common na po kasi, para mas madali pong matandaan, yung pangalan sana na hindi pa nababanggit para lagi pong matatandaan siya. So may nag-comment din yung tungkol sa aso namin na si Bingo, yung namatay na, yung American Bully natin. Maganda rin daw Bingo ipangalan dito. Actually yung Avanza natin na ginagamit na pang service sa mga ocular, pampamilya, bali wala rin po siyang pangalan. Ito yung mas gusto namin lagyan ng pangalan, kasi brand new natin na nabili. Yung po kasi yun, second hand po yan. So ito mga karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw ng Lunes. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Nandito muna tayo sa bodega. Binalikan ko itong mga Davis Pondo natin. Bali itong si Davis Pondo, meron po nagme-message sa akin kung magkano daw ba ang isang timba nito, or yung isang 16 liters. Ito nga po pala, binili ko kila Ma'am Melanie Hardware. Ayan, 10 po yan, 10 timba. Bali 23,000. Parang ang isang balde isa 2,300. Mas mura siya sa flat latex ni Boysen. Yan. Diyan kay Ma'am Melanie, yan na yung pinakamura na mabibilhan namin dito, na pinakamalapit. Yung mga ganito. Or pwede rin kayong bumili sa online. Sa online po kasi, mas maganda kung bibili ka ron, maramihan din. Yan. Ayan. Shoutout po dun sa laging nagde-message sa akin. Yan po. Ito yung kondisyon ng ating panahon ngayon, ng araw ng Lunes. Yan si Suzuki Carry UV. Bali, nung nakaraan, pinalagyan ko na po siya ng mga sticker. Yan o, Lee and Aki TV Vlog. Meron din nag-suggest nito na yun talaga daw sticker at saka yung pinaka-logo ng Lee and Aki TV Vlog. Actually, wala naman po akong naiisip na design. Nung ginawa ko yung YouTube channel ko, bali napaka-simple lang po ng mga design na nilalagay ko po doon sa channel. So, pinapili na lang ako nung Graphics Mania kung anong design, at ito na lang po yung napili namin. Simple lang pero mababasa kagad. Yan, maraming salamat nga po pala sa mga nag-comment tungkol sa magiging pangalan nito ng ating sasakyan. Pinag-iisipan pa po namin kung ano yung magandang ipangalan dito. Siya nga pala, dumating na yung acrylic sealant. Bali 10 bote to. Yan, 10 bote, bali 1,020 pesos. Parang 102 pesos ang isa. Buksan natin. Ito po siya. Yan. So nakalagay naman dyan, joint and crack sealant for connection joints. Acrylic sealant. Bali ang brand nito is Bosney. Yan, Bosney. Si Bosney, yan yung kadalasan na mabibili nyo na Pilox, yung mga brand. So ito po yun. May mga pagkakataon na kailangan natin ito, gaya sa kornisa, yung mga hindi kayang abutin ng masilya, mas maganda po to. Sa madaling salita, mas maganda to kaysa sa skim coat. Yan, di ba? Pero hindi mo pwedeng ipahid to sa pader, magastos. Pangano lang po to, yung mga kanto. Yan, bumili tayo na ng 10 piraso. Lahat ng ito ay para sa project natin, sa Riego de Dios project. Yan, dadali natin to doon. Nandito na tayo sa Phase 5. Yan, good morning nga po pala kila Sir Jason, sa client owner namin dito. Sa akin lang na rin, Krish na dito sa kabila.
Ayan, bali dito gumagawa si Louie ngayon. Pinagpapatuloy niya yung mga preparasyon para dun sa toilet and bathroom. Siyempre mauuna yun bago yung installation ng tiles. Si Master Jojo siguro lumilibot muna siya dun sa mga ibang mga project natin. Ayan, bali kahapon hindi po sila nakapasok dito. Nag-day off muna si Louie at saka si Master Jojo. Kaya medyo makalat pa, medyo maputik dito. Ite-turn over namin to na siya, yung parang wala ng damo, para pag binigay po natin kay client, maayos po natin mate-turn over. So sa ngayon, ang priority natin itong interior. Tapos kasama sa mga gagawin namin itong part ng exterior. Yan. Yan. Bali, update. Andito si Louie. Louie, good morning. Good morning. Good morning. Ito tatanggalin pa ni Louie to. Bago niya umpisahan yung tiling dyan, yan, tatanggalin ni Louie. Papaklasin. Ayan na yung linya. Tsaka yung niche. Ayan yung niche. Tapos sinakayos na rin ni Louie sa floor drainage. Taas na dito sa taas. Yung mga naumpisahan ni Master Jojo rito. Ito yung closet. May closet pa rin tayo rito. Bali 2-door yung gate niya. Tapos meron pong open shelves may bandang gitna. May drawer sa ilalim. Kala ko kung ano yung maingay. Electric pan. Kasi ito naman yung sa closet. Yan, bali 3-door to. 3 pintuan. Tapos 2 drawer. Sa paggawa po ng closet, mas maganda po sana yung hindi siya tatama sa sa bintana. Pero may pagkakataon talaga na minsan tatamaan natin yung bintana. Depende sa design. Okay, ito yung update dito. Yan, pwede na ipagpatuloy yung kornisa dyan. Tapos dito rin, pwede na. Bali binaklas ni Master Jojo yung rito, yung dating kornisa. Kasi ang purpose nito yung cabinet natin floor to ceiling. Mas maganda kasi tingnan yan. Plywood pa tayo. Lalagay tayo ng 2 layer ng rito, ng cabinet storage. So hindi na namin paabutin ng 3 kasi gawa ng ito yung magiging lagayan ng sopa. Yan, may sopa dyan. Tapos ang TV console nandito sa pagitan ng bintana. Yung TV console niya simple lang, yung tambol lang, tapos naka wall fluted panel. Hindi na tayo maglalagay ng cabinet or ng shelves. Gawa ng pagpasok dito sa pinto, para siyang nakaharang kagad. May malapad na space dito. Tapos yung tungkol naman dito sa window na to, matatanggal to. Kasintadahan natin ng hollow blocks yan. Kaya maglalagay tayo ng rito, small kitchen space. Yan. Yan. Si Louie pa lang yun nandito. Louie, una na muna ako ha. Sige. Tara. Nandito muna tayo sa paradahan. Nakasalubong ko na si Master Jojo kanina. Balita ko, dumating na daw yung mga plywood na in-order natin dito kay Ma'am Melanie Hardware. Yan, magbabayad lang po muna tayo rito. Tapos bibili na rin tayo ng ilang pa sa mga materyales na gagamitin natin dun sa project natin sa Phase 6. Yan, overall paint. Yan. Dito muna tayo. Yan ma'am, yung boral at saka skim ko. Yan, thank you. So ito yung binili natin dito sa hardware. Dadali natin ito sa block 1518 sa Phase 6. May lacquer thinner ako, lacquer primer at saka liha. Yan. Tapos binayaran na rin po natin yung plywood at black screw na gagamitin sa mga finishing carpentry sa Riego de Dios project. Yan, 27,700 din. May 4 na closet tayo ron. 3 closet, then isang overhead cabinet. Tapos meron din po tayong TV console. Ayan. Tara. Nandito na po tayo. Ayan, good morning nga po pala kila Ma'am Catherine at saka kay Sir and family. Magandang araw po sir. Good morning. Okay, bali kahapon napakaganda ng weather dito. Pero sana ngayon hindi naman po masyado mag-uulan-ulan.
Okay, update. Bali may dumating na materials dito galing kay Ma'am Melanie Hardware, yung local marine na 3/4 plywood. Yes, Kuya Boy. Good morning po, Kuya Boy. Morning. Good morning. Kuya Philip, good morning po. Good morning po. Saan yung plywood natin? Ayun, sa kabila. Ito. Mga local. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Ayan. So sa pagbuo po namin ng mga closet, nakakaapat po kami ron. So kung meron tong 3 closet, 4. So ito sa 2 kwarto na, 8. Tapos yung 4 para naman po sa 1 kwarto. Yung may overhead. Tapos yung sa master's bedroom, pwedeng makalima kasi mas malaki yung cabinet doon. Tapos dito sa TV console, ito. Yan na. 3 peraso. Tapos may kasama yan na black screw. Kuya, yung black screw. Ayan. Ito. Black screw. Na pang kahoy. Bali yan siya. Ang haba niya ay 2 inches. Sa materialis naman, naman tayo, alalay lang. So si local marine plywood, maganda yung pinaka-ply niya. Buo, kahit maputol natin ito sa gitna, makikita natin yung loob, buong buo. Yan na, kaya ito yung gusto natin laging ginagamit pagdating sa mga plywood, local marine. Tapos yung ibang matitira na siroho, maglalagay kasi kami rin ng ano rito eh. Yan na, parang storage dito sa pinakailalim. Yung mga gamit din natin yan. Tapos ito medyo malaki-laki yung tatakluban natin dito, yung tambol niya. So alalay na lang, kaya 20 lang muna. Kapag nagkulang, madali nang dagdag, konti na lang. Mas madali na siyang tansyahin. Yung cover kuya, ano na lang, paki-ipon. Pinakabit na nila yung mga pin light din. Kaya pinakabit na rin natin yung mga switches. Yung pin light. Pin light dito. Good morning, Bilog. Good morning. Good morning. Yeah, morning. Marvin, good morning. Good morning. Pin light. Okay na ko sabi kayo. Ayos. Ayaw nga ng pa-portate sa ibabaw. Adonis, morning. Good morning. Ayan, morning. Pinasok ko na nila. Oo. Bali mapapansin nyo lang dito mga karos, yung tinutuloy na nila yung siroho, pinaka-siroho ng ating mga partition. So drywall, yan drywall po to. Basic method para pagdating dito sa second floor area, magaan-gaan na lang yung materials. Unti-unti na nila kinakabit yung mga pin light. Ang pag natapos po sila rito, magpapa-layout na ako sa baba para sa tiles. Kasi ito pa, abutin pa ito hanggang mamayang tanghali. Kaya pa naman, may simento pa naman, tsaka adhesive. Kaya 1 linggo mahigit din hindi nakapagtinda si Carol. Gawa ng bagyo. Wala ba tayong utang sana? Sir, may kuha po ba? Tubig? Dalawa? Sige, babayaran ko na pa. Okay. Yun, maswerte tayo rito dahil may nagsusupply ng tubig rito sa kabila. Hindi tayo nahihirapan. Katapat lang. Ano po nga man ko? Wala akong tinda. Pero may kape oh. Oh, masarap magkape ngayon. May kape dyan, mayroon. May kape? Ginagamit namin ano yung meter doon eh. Liter? Bigay mo. Alin? Okay na, yung merienda. Merienda na sila. Kuya Philip, pababa ko lang to. Saglit. Yung acrylic sealant. Ay. Kaya medyo hassle kasi di susi siya, pero gusto ko sana rito yung
wireless. Yun lang po yung acrylic sealant. Ito lang. Yan sa P6 yan eh. 10 bote yan kuya. Sige, dali mo na lahat yan. Ito na po natin. Yan oh. Dahil paggagamitin niya. Hindi iniinom yan kuya ha. Baka mamaya inumin nila. Ay. Nagkan? Meron silicone niya. Acrylic sealant iinumin na kuya boy. Ati mo kami dyan ha. Yan, tapos bibili na rin tayo ng cornisa pala. 10 piraso. Tapos ingatan mo na hindi mawala yung nozzle. Bigay ko sa may kanto, sa may balde. Sige. Yan, bili na tayo ng cornisa ngayon. Hindi naman nagmamadali sila kuya din doon sa materialis nila. Kasi kasuhin na po muna natin para dire-diretso gawa rito. Nandito ako sa papuntang 13. Ayan yung Sanhing. Diyan natin binibili yung ating mga kornisa na ginagamit dito sa hardware ng Sanhing. So sana umabot pa tayo sa phase 6. Ayan, 10:43 na. Ihahatid ko pa sana to sa Riego de Dios. Diretso tayo sa phase 6. Kailangan maabutan ko sila kuya din doon. Gawa na yung mga pinabili nila kanina. Kailangan maibigay ko. Nasa 50 piraso itong binili natin ng kornisa. Bali 3x10 feet. Sa ngayon, dyan na muna siya sa taas. Wala pa kasi tayong pampagawa ng ng top load, yung sa carrier. Ang kailangan kasi natin dito stainless. Kinakarga na. Tatalian na lang po yan. Ang pagtatali na lang yan dito. Palulusutin dito. Tapos dito pakakapitin. Ayan. Bali yung bili nga pala natin sa kornisa. Nasa ano siya, 50 piraso, 16,500. Babalik tayo sa Riego de Dios kagad para maibigay po itong mga kornisa sa site. Tapos balita ko kay Kuya Jason dito, gawa na daw yung mga pintuan para doon sa Riego de Dios project. Baka ma-deliver na rin po ngayong araw. Let's go. Tara. Dito na tayo. Ayan na. Katapos ko lang dito, diretso naman ako sa phase 6. Umabot tayo rito sa phase 6. Good morning kuya. Pwede yung dadya kay Kuya Rigor. Morning boss. Okay na kuya. Ayan, break time na po sila. Binaba ko lang po yung mga gamit para dito sa kabila. Kaya inuumpisa na po nila yan. Tapos pinaschedule ko na to. Tingnan na lang natin kung darating po yung maghahakot ng panambak ngayong araw. Pag umulan, bali hihinto sila. Hindi po nila ito. Hindi po nila hakotin to. Patay tayo dyan. Baka nababasa. Yan na, meron na. Yun. Okay, break time mo na. Okay, ganda na ng e-bike mo. Ayun. Boss, yun yung nag-uulan eh. Oo, tama. Mapasa yung mga gamit eh. Sige, break time muna tayo. Okay, dito na tayo sa bahay. Ayan, good morning kay Jason at kay Ma'am. Yeah, sa mga gusto magpagawa ng pinto at saka hamba, no? So ito yung contact number ni Kuya Jason. Ayan, nagkabayaran na kami. May una kaming deposit na 10,000 plus nagbayad tayo ng 17,800. Yan yung babayaran sa atin ni Ma'am. Yeah, thank you. Sige po, salamat po. 5 yun, no? 5 pinto at hamba. 5 pito tama po. 5 pinto at hamba, total of 27,800. Yan, mura na to. Hindi na masama. Thank you kuya, thank you. Salamat. Ma'am, thank you po ha. Salamat. Sige po. Yan, kain po tayo mga karos. Happy birthday nga pala kay Mrs. Nandito tayo sa Anyana Bel Air East. Okay, dito sa project po natin. Yeah. Magandang araw nga pala kila Ma'am Catherine, kila Sir and family. Yan, Catherine din po yung pangalan ng client owner natin dito. Kagaya dito sa Riego de Dios.
Tapos yung ginagawa nila rito, yung poste, ito yung tiles na binili ko sa Wilcon. Ayan o. Yan, bali kailangan finish na nung tiles is yung sukat na ibinigay sa amin dito, 3 meters. Tapos ito yung binili ko para sa cladding. Pero sa ano po ni ma'am, sa parang perspective niya, ito po ay makapal po yung pagitan nito, yung gap. Pero pwede naman po natin ihabol to na yung gap niya, medyo kakapal na natin. So tatanong muna natin sa kanya, pero ipapakita muna natin dito sa video na ganito. Pero kapag kinapalan po natin yan, pwede naman po natin ihabol. Yan o. Hanggang baba po yan. Mas ano po kasi siya, mas maganda siya tingnan sa ganito. Sa malapitan. Kaya lining niya ganyan. Mas maganda. Pag makapal kasi, okay din yun. Okay din tingnan yun. Pero mas maganda siya tingnan sa ganito. Sa tiles. Umpisa na rito. Ay, si Kuya Richard. Good afternoon, Kuya Richard. Sandy, good afternoon po. Bubuo sila ng ano rito, yung sa poste. Tapos yung sa canopy, dinadagdagan na yan, nasa 60 cm. Ito na yung mga nagawa rito. Plastering dito. Ito na lang. Kapag nagtuloy-tuloy pa at umaraw, ay matatapos na po natin yun. Materials. Bali, ito muna yung update dito. Meron din tayo ipapahakot na panambak dito. Panambak dito. Sa ngayon, observa po muna natin yung lagay ng panahon. Kapag tuloy na uminit, papahakot na kagad natin. Kaya paingatan na lang ng tiles. Kasi mukhang hindi yata magpapalit si client eh. Yan dyan, yung tiles dyan. Sige, paingatan na lang. Para rito sa maliit na cladding natin, ito yung gagamitin. Pareha natin sa Wilcon, binili yan dito sa may branch ng Kawit. Tapos yung tiles dito, poste hanggang diretso na po yan sa taas. Pagdating doon sa parang pinaka-slab niya, yung pinturado na lang yan. Sarap ang hangin dito. Bumalik tayo rito sa Riego de Dios project. Ayan, bumalik tayo rito. So, bali papakita natin yung iba pang mga dumating na materials dito. Pag ganitong finishing stage, maliliit, konti, pero ubod ng mahal at gastos na materials na. So, hindi kagaya ng hollow block, semento, graba, tiles. Pag binili mo yan, talagang ramdam mo pa yung budget. Pero pagdating na sa mga finishing, ang liliit ng mga materialis na pinapa-deliver natin, pero ang lalaki ng presyo at ang mamahal. Pinalilinis na rin natin tong area na to. I-segregate na po yan ni Kuya Boy. Tapos nagpapa-segregate na rin tayo doon sa dulo. Yung iba may iwa kasi iba yung tataklob natin dito. Tapos papalabas na rin po natin yung mga gamit dito. Ito pinapaluwag na. Dito naman magle-layout para sa installation ng tiles. Ito yung pang main door. Ayan. Yan yung design ng pang main door. Ganda. Tapos napansin ko lang yung 4 na pintuan na dala niya. Baka nagkamali lang siguro ng bigay sa atin.
Kasi hindi yata ito ang mga pinagawa ni client. Ayan o. Hindi ito. Tinignan ko rin yung likod niya. Hindi rin po ito. Yan, pababalikan po natin sa kanya. Mukhang hindi nga ito. Kasi may mga design yung pinili ni client eh. Pabalikan po natin. Baka nagkamali lang si Kuya Jason kasi dumiretso sila sa bahay nung na-deliver na nila rito. Hindi ko nakita. Yan, diniretso po nila dito to, tapos dumiretso sila sa bahay. Yung sa taas may taklob na to. Tapos ayan, may ilaw na tayo. Ayan, may mga pin light na. Ang hindi lang natin makikita rito yung sa center light. Tapos ito, ganito lang talaga yung ilaw niya. Hindi ganun pa dami. Tapos yung dito banda, may cabinet po kasi yan dyan, kaya nandyan na yung pinaka-ilaw niya. Nandyan lang na. Ito, pasado na sa leak test. Pwede na umpisahan yung tiles installation dito. Ay, ilaw. Yung sa hallway, para maliwanag, yan, tinatlo natin. Yan dito, tatlo na. Tapos pendant light na sa dulo. Yan, bali ang ilaw dito, pwedeng isa, pwedeng tatlo. Yan, may abang pa kami na dalawa dyan. Maliit na pin light na nga lang. Ito yung sa master's bedroom. Yung sa master's bedroom, yung pagitan niya, medyo nilakihan namin dito, gawa ng may cabinet. Lalagay tayo ng cabinet dyan. Tapos sa center light. Yan. Yung mga binili natin na kornisa para dito yun, paikot. Nasa 50 piraso. Tingnan natin kung magkukulang. Yan, tinansya lang natin para hindi tayo sumobra, masakto lang natin. So ayan na yun. Nakapaglagay na sila rito. Yan, bukas isa-isahin na lahat. May magkakabit dito ng na kornisa. Sa baba naman may magle-layout ng tiles. Yan ang plano po namin. 90% namin to kasi ongoing na yung release ng sa project sa Garden Villas. Medyo malaking project din po yun. Kaya bago po natin iwanan to, maganda po, marami na nagawa, 90% na. Dito na pepesto sila Master Jojo at saka si Louie. Tapos yung bagong project naman natin sa phase 3 na inuumpisahan, ang kailangan lang naman doon kahit 2 tao para sa gagawa po ng extension. Maliit lang naman ang extension ng up and down sa inner unit ng Lumina. Yan, madodoblehan ng trabaho sila Kuya Jason dito. Yan, hindi ito yung design na napili ni client. Yan. So, ilang piraso lang yan, pero magkano na? 1, 2, 3, 4, ito, tsaka 5. Plus yung hamba pa na 5 piraso, umabot na dun sa presyong kulang-kulang 30,000. Ang piraso lang, no? Tapos ito rin, plywood. Yan, pinakita ko rin yung presyo nito na binayaran natin kanina kila Ma'am Melanie. Tsaka yung black screw, kulang-kulang 30,000 naman. Sa ano pa, yung cornisa, kulang-kulang 17,000 naman to. Diba? Konti, maliliit na materialis, pero grabe yung presyo. Yan. Maaraw na. Mas Kuya Philip, maglilinis na rin. Linis na rin yung tropa rito. Pero kailangan natin yung coveran log, no? Para hindi, baka mamaya tumigas. Kailangan coveran. Yung mga tungkol pala dito, wala pong balak kunin, wala pong balak si client na kunin to. Yan, ang una pa lang, napag-usapan na namin. Sabi ko nga, kung gusto nilang kunin, andito lang naman. Pero sabi ko na magdi-dispatch na ako ng gamit para makatulong sa kaluwagan ng ating trabaho. Yan, pinapa-pull out niya na rin po ito. Tsaka itong mga to. Yan, sa tropa na mapupunta yan. Yan, may iwan to. Yung flashing, kaya may flashing pa yan, andun po yan. Gagamitin sa dulo.
Tapos ito naman, kung bakit siroho na lang to. Bakit may sobra. Yung mga tubo na yan, sa downspout yan syempre. Sa taas, sa dulo at saka dito. Kaya kailangan may downspout yung mga gutter. Tapos yung sa mga bakal, hindi pa po tapos yung gate. Yan, paggagamitan pa yan. Nakaalalay lang kami sa mga materyales. Ayun mga karaos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Yung araw po ng Lunes. Sana tuluyan na pong uminit. May mga previous kami na project na babalikan po namin. Yan. So sa ngayon, sigurado muna namin mainit yung panahon. At dire-diretso na ang trabaho. So kita-kita na lang ulit tayo for the next video. Kapaalam po muna. Sayang yung sako, no kuya? Dami na dati. Ang dami pa. Oo. Hindi, sa sako ko yun. Oo, sige ha. Para madali lang pag hinahakot kung maghahakot.